Bakit marami ang nagagalit sa bagong Miss Universe? What? Totoo, hindi siya ang inaasahan nating manalo. At dahil doon, binuhusan agad siya ng napakaraming negative comments. Ang iba, galit. Ang iba, disappointed. May nagsabi pa ngang hindi deserving ang nanalong Miss Universe. Ang sakit nun. Pero mga katrivia, ba hindi alam ang marami? Alam mo bang sanay na sanay pala si Fatima o ang bagong Miss Universe sa pambabash? Mula pa nung bata pa siya. Oh my God! Si Fatima, 6 na taong gulang pa lang ay may dalang bigat na hindi natin nakikita. Meron siyang dyslexia, ibig sabihin nahihirapan siyang magbasa. May ADHD at sobrang hyper pa. Alam ko maraming Pilipino ang nakaka-relate dito kasi meron tayong anak, pamangkin o kaklase na hirap magbasa. May batang hindi mapakali sa klase at may batang hindi agad naiintindihan ng teacher o ng mga kalaro. Ganon po si Fatima. Tinawag siyang mabagal, word, walang potensyal. Nabansagan pa nga siya noon na slow learner kahit nagsusumikap naman siya. Masakit nun, lalo na kung bata ka. Pero imbis na sumuko, alam mo ba, hinigpitan pa niya ang kapit. Wow! Ginawa niyang lakas ang sakit na kanyang mga nararanasan. Ang sabi niya, kung hindi ako nabully, hindi ko matututunan kung paano mag-move on at maniwala sa sarili ko. Imagine that, sa kabila ng lahat, mas pinili niyang mahalin ang sarili niya. Mga katrivia, si Fatima ay hindi lang basta maganda. Nag-aral siya ng fashion design sa Mexico. Nag-training din siya sa Italy. At sa lahat ng ito, dala niya ang kondisyon niya. Pero hindi siya nagpatalo. Para bang mga OFW natin, parang mga estudyante nating kulang sa baon pero patuloy pa rin. Parang mga magulang na kahit pagod, lumalaban pa rin para sa pamilya. Ganon si Fatima. Lumalaban para sa pangarap niya at hindi siya nahiya. Hindi niya itinago kung ano ang meron siya. Ipinakita niya na ang kahinaan mo pwede palang maging dahilan para ikaw ay tumaas. Pero hindi dito nagtatapos ang laban ni Fatima. Alam mo bang isang executive ang minura siya sa harap ng kamera? Tinawag siyang dami o tanga. Parang wala siyang halaga. Parang wala siyang karapatan doon. At ano ang ginawa ni Fatima? Tumayo siya, hindi siya umiyak, hindi siya nagtago. Sabi niya, "You are not respecting me." At nag-walk out siya. Sumama pa sa kanya ang Miss Universe 2024 at ilang mga kandidata. Bakit? Kasi may tapang siya, may respeto siya sa sarili niya. Isipin mo yon, sa harap ng buong mundo, sinabi niyang, "Hindi ako basura, hindi ako papayag na alipinin." Sana lahat tayo ganon. Fast forward tayo mga katribya. Dumating na nga ang coronation night. Ang daming nangyari. Ang daming issue. Pero sa huli, siya pa rin ang nagningning. Tinanong siya kung paano niya iaangat ang mga batang babae kung siya ang manalo. At ito ang sagot niya. At sana maramdaman natin to. Sabi niya, "Believe in the power of your authenticity. Believe in yourself. Your dreams matter. Your heart matters. And never let anyone make you doubt your worth. Because you are worth everything." Mga katribya, hindi ba parang para sa atin talaga yon? Si Fatima, mula sa batang tinawag na mabagal hanggang sa babaeng nilalait sa social media hanggang sa queen na tumayo sa gitna ng gulo. Napatunayan niya na ang tunay na corona ay ang tiwala mo sa sarili mo. Kaya mga katrivia, kung may nagbubuli sa'yo, tandaan mo, hindi nila alam ang kwento mo. Kung may nagdududa sa'yo, tandaan mo, hindi nila alam ang lakas mo. Kung may mababa ang tingin sa'yo, tandaan mo, you are worth everything. Bago natin tapusin ang kwentong ito, paalala ko lang katrivia, huwag mong kalimutang mag-like at mag-share sa ating kwento. Anong aral ang nakuha mo sa journey ni Fatima? Comment nyo na sa ibaba at huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe hanggang sa susunod nating kwento.